ating daddy. So, we're gonna move on to our topic for today in Ephesians chapter 3, verse 20. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Siguro po, basahin natin sa Tagalog para mas damang-dama natin. 1, 2, 3, go. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. At pag-usapan po natin uli sa hapong ito is the subject of beyond expectations. Sabi mo sa katabi mo, beyond expectations. Last Thursday, actually, sinunod ko lang po kasi last Thursday po, while we are driving, going here po sa ating midweek service, nanonood po ako ng online and then I'm praying to God, ano na ba yung dapat kong i-share sa tao po, sa church po natin on our 10 a.m. worship service. And then while driving, pinaalala sa akin ni Lord yung storya na ating pong pag-uusapan mamaya na I'm sure marami po sa atin hindi mo siya kilala. Not unless kung nagbabasa ka ng Bible. Pero magugulat po kayo, I don't know, kasi ako mismo para hindi ko rin siya ganong kakilala. Tapos, habang nagko-contemplate ako ng mga revelations ni Lord, nagulat ako, ito yung sinabi ni Daddy, more than we think or ask. So sabi ko, perfect, mukhang yun na talaga yung pinapasabi sa akin ng Lord sa ating 10 a.m. worship service. Kaya lang po, kagabi, dahil nga po sa sama ng pakiramdam na ating Daddy, pinayagan po tayo na gawin na lang po or i-share na lang po ito sa ating 4 p.m. Excited na po ba tayo? Amen. Have you experienced in a situations na nag-beyond sa expectation nyo po? Amen. But before anything else, let's bow down our heads, let's close our eyes, and let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this another opportunity, Panginoon, na magkaroon kami ulit ng beyond expectations experience galing po sa iyo. Ayaw po namin ng manufactured revival. Totoo naman, Panginoon, hindi namin kaya i-manufacture ang revival, ang pangungusap mo, ang revelation mo. Only a genuine, Lord God, encounter with you ang siya pong tunay na makakapagbigay sa amin ng revelation that will bring us transformation. So Lord, this afternoon, hayaan mo po, Panginoon, let us put down our walls of expectations. Maaring meron kang gustong sabihin sa amin, but because of defensiveness namin, but because of our own thinking, minsan nahadlangan yung word mo. But Lord, right now, we're laying it all down and we want to receive from you, Lord God, more than we think, more than what we ask, because we believe, Lord God, you are the God of miracles. You are the God of a lot of chances. At alam namin, Panginoon, this afternoon, muli mo po kaming tuturuan, muli mo po kaming kakausapin. Itago mo lamang po ko sa iyong likuran, amang Diyos. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Sa malakas sa palakpak po, muli sa ating Panginoon, we can all be sit down. Tayo pong lahat ay makakaupo. At katulad po ng sinabi rin ng ating mami, I was really blessed and honored po na makasama po sa mga anniversary po ng ating JTG Church Global. Bihira po talaga, if not, bilang lang po talaga sa kamay yung nakakasama po ko ng ating daddy. Siguro nga po, because of the schedules. Kaya parang pagka napunta ko doon, yung iba di makapaniwala. No, parang, ba't nandito ka? Parang gano'n. No, kasi nahihiya din po ako, I don't know. Pero sobrang blessed beyond expectation po yung ating napuntahan ng mga anniversary. Yung anniversary po noong umaga, ang ating pong Pastora V, na isa po sa ating National Council in JTG Clinic site, sobrang nakaka-bless yung testimony ng church. Imagine, 35 years. Sabi ko, pambira, hindi pa ako pinanganganak niyan. Yung kasama ko, si Pastor Benderson, ayaw pang maniwala. Sabi ko, Pastor, maaga lang ako nabulok, pero hindi pa talaga ako pinapanganak nung nagka-church. Nope, sinare nila yung testimony ng JTG Clinic site po pala, ay ang church po nila nasa loob ng simenteryo. Tama, Mami, di ba? At ang sabi ni Pastor, what's his name, Mami? Yung pastoral nila doon? Pastor Vega? Pastor Ian? Pastor Rose Vega. Sabi niya, paglabas daw, squatter area. So talagang walang kapag-asa yung church. There are point in time, I think 15 years, gusto nang mag-give up ng ating Pastor Boy and Pastora V. Pero because of the love of God to them at yung pag-ibig nila sa Diyos, nagpatuloy at ngayon po nagsiselebrate ng 35 years. Grabe naman.
Beyond expectation yung nangyari po. More than they think or ask, yung ginawa sa kanila ng Diyos. At ngayon po, no, yung mga bata daw po noon, ngayon mga professionals na, they have their own licensed engineer members, na meron din silang mga professionals in the marketplace, na kung titignan, mga walang pag-asa. Pero salamat sa biyaya tabag ni Lord. Ganon din naman, pagpunta po natin nung gabi sa JTG General Trias, beyond expectation din yung kanilang patutuo. Dahil po si Pastor Rino, ilang beses daw po siyang tumakbo sa calling ng Diyos. Ayaw niya talagang magpastor. Only to find out, ngayon po, 8 years na sila nagsa-celebrate sa JTG General Trias at patuloy pong pinalalago at from their own words, talagang ini-enlarge ni Lord patuloy yung General Trias natin na church po. Kung meron kayong kapamilya doon sa General Trias, pwede nyo pong i-repair dito sa Manila. Bakit dito pa rin, Pastor? Isasabay ko, pwede naman no? Hindi, kung meron man po na nahihirapan mag-travel, pwede po natin doon. Kasi sila mismo, beyond expectation yung kanilang naranasan sa paglilingkod sa Diyos. Question, have you experienced something, na situation, na parang grabe, it's either beyond expectation or sometimes below expectation. Parang nung umorder ka sa Shopee, may nabiktima na ba rito ng below expectation? Umorder ka ng isang tuwalya, pagdating panyo, ang ganda lang pala sa picture. Right? Pero may mga times din naman, ako po, medyo, nung mga nakaraan po, medyo na-addict na rin po ako sa Shopee, yung add to cart, at madalas nga po, na-check out ng mga anak ko. No? Kaya minsan, na-bad trip sa akin si Donna, kasi nung nag-add to cart lang ako, dumating sa bahay. Sabi ko, Mine, hindi ko chinek out yan. Baka si Marco nag-check out. Sabi sa akin ni Marco, wala naman ako chine-check out Kasi nagtataka si Donna, nung pagka-check out, sakto size 11. So hindi siya makapaniwalang yung bata ang gumawa. Alam niya, sapatos ko yun. Sa Solora yata yun. Sabi ko, baka napindot lang yan. Okay, nung pakita ko, wow, ang ganda. Ganon din naman po, isa sa mga sobrang blessing at beyond expectation na nangyari po sa atin. Nung last year po, tayo ay binigyan ni Lord ng opportunity po makapunta sa Israel, ay talaga namang beyond expectation and more than we think or ask yung nangyari po sa amin ng ating sister Donna. Grabe! Kasi naalala ko, sabi ni Dailing kanina, yung all is well, parang tipong pag nakarating ka sa travel goals mo, pwede ka nang mamatay. Honestly, medyo pumasok sa isip ko yun na, Lord, pwede na akong kunin dito, nasa Israel ako. At least kahit pa paano, Holy Land. No? Parang yung isang mag-asawa, no, may kwento po ako sa inyo, okay lang, chichismis ko sila sa inyo. Hindi niya naman kilala, pare-pares naman kayo marites dito, kunwari pa kayo, no? No, sabi ng mag-asawa, nag-pilgrimage sila sa Israel, pilgrimage yung parang nagtutour po, no, religious tour, so kasama yung biyena nila. Kaya lang, along the way, dahil marami pong lakaran dyan, inatake yung biyenan at namatay. So, gulong-gulo yung mag-asawa, anong gagawin natin? Sabi ng asawang lalaki, iuwi natin yan sa Amerika, kasi taga-Amerika po sila. Ngayon, sabi nung nag-a-assist sa kanila, Sir, it will cost you $1 million for her to go back in America. Kasi yung courts, may bayad. Totoo naman po, mas mahal talaga pag isasakay nyo po sa eroplano ang isang labi. No? Ngayon, sabi nung lalaki, okay lang po kahit magkano. Inaalok ngayon siya ng mga agency doon, ng government. Dito na lang po, dyan eksakto sa Olive, ano nga tawag dyan sa bundok na yan? Mount of Olive, thank you mami. No, dyan na lang, kasi at least mura, pwede pa namin ilibre at babayaran pa namin kayo for the insurance. Pero sabi ng lalaki, hindi na po. Kahit magkano po yan, iuwi po namin siya doon sa aming bansang Sinilangan. Nagtataka ngayon yung asawang babae. Sabi niya, bakit ba gusto mong iuwi si mami? Pwede naman ng dito, libre nga. Gusto mo pa magbayad ng $1 milyon. Yung po pala, nung nagpipilgrimage sila, na-explain ng isang pastor na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Sus, unang bubuhayin lahat ng nakalibing sa Mount of Olives. Kaya sabi ng lalaki, kesa mabuhay ulit yan, iuwi na lang natin sa Amerika para hindi na mangyari. Okay? Yung iba di makarelate, wala pa kayong biyenan no? Yung mga may biyenan, sobrang tumawa Joke lang naman po yon. Anyway, ang sinasabi ko lang, beyond
expectation po talaga yung pakiramdam kapag ka po tayo ay nakapunta doon sa Israel. At salamat sa Diyos kasi nanalo na si Trump. Hindi naman po ako, wala po akong pakialam sa Amerika. Pero ang alam ko lang, dahil nanalo si Trump, matatapos na ang mga giyera sa Middle East, makakabalik na tayo ng Israel. At sana po yung ating church doon ay patuloy nating ma-revive. Kasi po talagang struggle din yung ating mga kababayan po doon. Sino gusto sumama? Wala. Ba't ayaw nyo magpalibing doon? Joke lang, okay? Pero salamat po sa Diyos. Ngayon, pag-usapan natin beyond expectation. Can everybody say, beyond expectation? More than what we think or ask. Kilala niyo po itong taong to, pakipindot. Sapagkat dito sa storya na to, siya yung ating pag-uusapan na napakarami po nating pwedeng matutunan. Sigurado po ako, yung iba sa inyo hindi nyo kilala. Tama? Baka naiisip nyo si Moses kasi may hawak na tungkod. Okay? No, so sabi ko sa inyo, hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible. Ngayon, we're gonna nagbabasa naman po, Pastor, hindi lang masyado kilala yung storya na yan. Kasi po, yung storya na ito ay very small topic lang po siya. Tapos, very ironically, kasi even Jesus Christ recognized the simple story of the Bible nung pagdating ng ating Panginoon Jesus. Kumbaga, hundreds of years pass, naalala pa rin siya ng ating Panginoong Jesus. Kasi po, itong kwentong ito ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 5, verse 1 to 9, which is the story of Naaman. Kilala niyo na po? Okay? The Syrian general. Yung iba hindi maka-amen talaga. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo talaga magbasa minsan, kapatid. Okay? Puro John Lloyd, Katniel lang alam natin, at saka Alden, no? Kailangan mabasa-basa rin kasi napakarami po nating matututunan about the story of Naaman. And from the word itself, the name Naaman po came from a Hebrew word of Naaman, which means pleasant. No, siya po ay isang kaaya-aya. So we're gonna look at, in this story, yan lang po talaga yung story niya. In 2 Kings chapter 5, verse 1 to 19, hindi na po nasundan. And actually, dyan sa 2 Kings chapter 5, isang famous na nangyari dyan ay yung ginawa ni Gehazi. Kilala niyo po si Gehazi, di ba? Hindi pa rin? Si Alden, kilala niyo po? So anyway, so moving on, 3 things that we're gonna look at para po maaga rin tayo matapos kasi iba po sa inyo at sama na ng tingin sa akin ay initan na po yata talaga kayo. We're gonna talk about the story of General Naaman. 3 things to learn from Naaman is his hopelessness, his humility, and last, his healing that is beyond expectation, more than he thinks or handa na po ba kayo mag-aral, mga kapatid? Amen? So, palakpakan naman natin muli ang ating Panginoon. Amen. Let's talk first, hopelessness of Naaman. Okay? So, ulitin po natin, si Naaman po, sabi ng Bible in 2 Kings chapter 5, verse 1, now Naaman was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man. Can everybody say great man? Can everybody say commander? May mga punto po kasi yon. In this sight of his master and highly regarded. Can everybody say highly regarded? Because through him, the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier. So grabe po yung pagkatao nito ni Naaman. Hindi po siya ordinaryong tao lang. Kasi siya ay general, siya ay commander. He has his own power. Okay? He has a prominence. Pag sinabi po natin prominence, kilala siya. Hindi siya basta-basta. Di ba? Minsan kapag nagyayabangan kayo minsan, nag-aaral ako sa isang prominenteng eskwelahan. Kasi alam mo, isang kilalang university. Ganon din naman po si Naaman. He is a commander, may kapangyarihan siya, may mga tauhan siya. Pangalawa po, he is a great man and highly regarded. Meron po siyang prominence. Kasi ultimo yung hari, believe sa kanya. Dahil grabe yung victory na ibinibigay ng Diyos sa Aram sa pangunguna niya. And he is highly regarded, meaning meron po siyang possession, mayaman, makapangyarihan, at tanyag. Di ba normally yan ang hinahanap natin sa buhay? Power, fame, and possession. Para pumasok lang siya sa DSWD kasi yung isang meaning ng kanyang name ay Naaman or pleasant. Tingin ko, siya rin po ay isang pogi. Kasi yung meaning ng pleasant, kaaya-aya. So, 4-piece na siya. Di ba? Ngayon,
Bakit po kayo natawa? DSWD, 4-piece. Pasok naman di ba? Pinag-isipan ko maigi yan, hindi ko mapasok yung guwapitos kasi letter G Sige na nga lang, pogi kasi yun naman talaga yung kanyang katangian dahil po siya ay tinawag. So parang pag sinabing, uy, ang pogi mo naman. Kaya nga yung pangalan niya, Naaman Di ba? Yung iba hindi makasabay sa joke ko, kumain na po ba kayo? Yung taga doon, anong religion po kayo? Sabi ni Pastor Reggie, baka mga taga-dating daan kayo Anyway, pero eto yung catch. Eto yung hopelessness niya. But, he had leprosy. Alam niyo yun, di ba? Parang ang ganda na nung entrance niya Power, possession, prominence, pogi. Parang yung dating niya, kumbaga sa movie, dudung, ganda Kaya lang, pagdating nung kaduluduluan ng verse 1, but he had leprosy. Parang sa movie, alam mo yung wang. Ang ganda na nung intro mo, bigla kang may leprosy. At alam niyo po, ang leprosy, that time, sa Biblia, ang ketong ay isang karaniwang sakit na madalas na itinuturing bilang isang banal na parusa or tanda ng kasalanan. Ang mga taong may ketong, ayon po sa Levitical law, inutos ng Bible, bawal ito sa mga Hudyong makisalamuha. Kaya lang, hindi naman po siya Jewish, kaya pa rin siya, commander-in-chief pa rin siya, kahit siya po ay may ketong. So, ang mga taong may ketong ay madalas na pinapalayas mula sa lipunan at may limitadong pakikisalamuha sa iba. Kasi po, pag nagkaroon ka ng ketong that time, incurable disease. Tama? Ngayon, pagka medyo mayaman ka, pag nakita kang may ketong, hindi ka nga isipin agad ketong Isipin sa'yo, parang, uy, asthma lang yan, skin asthma, skin disease. Tama? Pero pag mahirap ka ng panahon na yan, ano yan? Buni, hadhad, alipunga. Di ba? Minsan, judgmental din tayo. Pag mahirap, buni agad. Pag mayaman, skin asthma lang. Okay? So ngayon, dahil incurable siya, pagka po ikaw sa panahon na yon may ketong, tingnan mo yung katabi mo. Wala yan. Pinatingnan ko lang sa'yo kasi parang inaantok na di ba? So, definitely, kapag ka po ikaw ay may dala ng sakit na ito, you are outcast relationally, socially, bawal kang makisalamuha, bawal kang lumapit. Ultimo sa bayan ng Israel, hindi ka pwedeng lumapit kasi tuturing ka talagang madumi. Economically, physically, and most especially spiritually, hindi ka pwedeng makisama. Kaya nga po, most of the time, kapag ka nababanggit yung ketong or leprosy in the Old Testament, may kinalaman ito sa kanilang pagiging makasalanan or sumpa galing sa Diyos. At ang leprosy po ay hindi po siya immediate basta-basta nakakamatay. Pero unti-unti kanyang papatayin. Kumbaga, pag nagkaroon ka nun, there's no hope. Automatic, papunta ka sa kamatayan. And there are a lot of recorded in the Bible na yung mga taong may ketong, kusang nawawala yung kanilang mga body parts. Kusang nade-deform. Di ba? Yung may mga story doon na parang kinakain na ng daga, wala silang pakiramdam. Isa sa masakit sa ketong, wala ka na pala yung mga body parts mo. Hindi mo nararamdaman. Sobrang numbed ka na pagdating sa sakit. Ayan. Kaya minsan, naalala ko yung 10 pinagaling natin Panginoon Jesus, isa lang, talagang nauubos. Magugulat sila, yung ilong nila nawawala na. Yung tenga nila, uy, parang tenga ko yun Hindi na nila alam. Kasi talaga natulog sila pagising, uy, 7 mga daliri na lang Yung kanta, 10. Tama? Now, on a serious note, sa generation natin ngayon, it calls us spiritual leprosy. Wala na tayong makikitang leprosy actually sa generation natin. I don't know, maybe in some small area of the world, baka meron pa rin yan. Pero most of the time, wala na siya. Pero ang kumakalat ngayon is what we call spiritual leprosy. Kasi po, pag sinabing leprosy, lagi siyang may correlation pagdating sa kasalanan. Amen? At katulad ng isang leprosy, ang kasalanan sa umpisa, maliit, but it will end you up in the most horrible situation na pwede mong maranasan. Patuloy ka ng patuloy sa malilit. Sasabihin pa natin, di ba minsan, buhay ko naman to. Wala kayong pakialam.
Ako naman ang nagmamay-ari nito. Sino kayo? At alam niyo po, ang mga sintomas kapag tayo ay mayroong spiritual leprosy na kailangan nating pagalingin sa habag at biyaya ng Diyos. Number 1, loss of feeling. Ito yung pagkakataon, it's a progressive, ibig sabihin sa paulit-ulit natin paggawa ng kasalanan, minsan nakala natin wala lang, nawawala na yung sensitivity natin sa Espiritu ng Diyos at sa kanyang mga udyok. Naalala niyo po, last Sunday, ano yung last topic natin about responsiveness? Responsiveness to the voice of the Holy Spirit. You know why? Bakit minsan hindi ka na nakakapag-respond sa voice of the Holy Spirit? Maybe we have this what we call the spiritual leprosy. Wala na yung pakiramdam mo. Parang yung mga taong may leprosy, wala na silang maramdamang sakit. Dati very sensitive ka. Pag may sinabi sa iyo ang Diyos, gusto mong i-apply agad. Ngayon, sabi nga natin, minsan sabi natin, kahit pa mismo anghel ang magsalita sa iyo, kung ayaw mong maniwala, ayaw mo eh. Kasi nga, spiritual leprosy. Sumunod, sintomas ng ikaw ay may spiritual leprosy through our sins. Separation from God. Sin causes us separation from God because we stop trusting Him and break our union with Him. At marami sa atin para tayong ganyan. No, mangangako ka pero sumpungin ka lang. Naalala ko sabi ng daddy, bakit may mga taong ang bilis-bilis mawalan ng apoy sa paglilingkod sa Diyos. Kakaiyak lang kakaslain lang, umagulugul pa bukas tamad na ulit eh. Napansin niyo po ba? Bukas, wala na ulit gana. Ayoko na, kunin mo na ako, Lord. Kasi totoo lang, maybe, baka meron tayong spiritual leprosy. Sumunod, another symptoms ng spiritual leprosy is separation from others. Ang ating mga kasalanan can lead us in viewing others as an objects for use, lust, or envy. Ayaw mo na makisalamuha kasi tingin mo na sa iba, pinagnanasaan mo. Kung hindi naman, kinaiinggitan mo. Kaya nga, di ba, lagi po natin nasasabi, pag inggit, pikit. Dilat ka kasi ng dilat, kaya ka naiinggit eh. Di ba? And because of that, ayaw mo na rin makisalamuha. Gusto mo, soloista ka lang. Diyan ka lang, maglalaro-laro ka lang dyan, mag-imo-imo ka lang dyan. Bakit? May spiritual leprosy. Sumunod naman po, separation from the world. Sin can lead to viewing the world as an object to exploit for personal gain. Ang gusto mo na sa mga taong makamundo, pakikinabangan. Mabait ka lang kasi meron kang personal gain. Pero kapag hindi kang pinapautang, nako, sisiraan mo na. Kumbaga, nakikita mo lang yung mundo at your own advantage or personal interest. Ano pa? Conflicting desires. Eto na, naglalaban na yung Holy Spirit sa buhay mo versus your flesh. Sin can lead to conflicting desires and temptation to do things that are harmful. Napansin nyo ba, nung puspus ka, hindi ka naman nag-iisip ng anumang kasalanan eh. Pero kapag ka may spiritual leprosy pala, doon na nasisimula ka ng matukso. Nagsimula lang yan sa pachat-chat. May asawa ka na, nagchat-chat ka pa ng iba. Wala siguro dito nun. Mababait tayo eh, no? O kaya naman, ikaw isang kabataan, sinabi mo ng wag, pero ang gagawin natin, pag kinikilig, ayaw makinig. Bakit ba? Paglalaban natin to. Lagi ko nga nasasabi, di ba? Basta mahalaga, nasa church tayo, magmi-ministry tayo, hindi yan mahalata nila, pastor. Nagkakaroon kasi ng spiritual leprosy. Bandang uli, kamusta lang yan. Kakamustahin mo, opposite sex eh. Kaya minsan mabilis ka matukso kasi ikaw mismo pinaglalaroan mo yung tukso. Tinetest mo yung sarili mo, malakas ako dito, 1 oras na laro lang to. Magugulat ka, 1 araw ka na eh. Tama? Bakit? Ito po sabi ni Xavier Carias at be a reminder for everyone pa. Sa mga patuloy na naglalaro sa kasalanan, may pachat-chat ka pang muwa-muwa, chup-chup. Nako, delikado ka kapatid. Mga messenger mo, may lock para hindi halata. O kaya auto-delete para hindi mahuli. Small sin, katulad ng leprosy, but it can cause a lot of damage. Ngayon, hindi mo pwede, pastor, buhay ko to eh. Hindi mo pwede sabihin yan because sin may be personal but the effect is communal.
Parang mga kabataan ngayon, pag hindi ka nag-aral ng mabuti, keso nagagaling-galingan ka, buhay ko to kung masusunod. Kapatid, pag tumanda ka, magiging palamunin ka ng biyenan mo. Minsan nga, wala ka na ngang maipagmalaki sa buhay, ang lakas mo pang pumasok sa relationship eh. Eh yung pandate mo, hinihingi mo pa sa magulang mo. So ibig sabihin, pastor, kung may trabaho na ako, pwede na akong magjowa na kahit sino. Kapatid, yung kasalanan mo, maaring, personal. Pero yung epekto niyan, communal. Yung maliliit na bisyo, chonky lang, drugs lang, laro-laro lang, isang oras lang. Wala naman to, masyado kayong judgmental dyan sa church. Masyado kayong conservatives eh. Ano ba naman tong Mobile Legend lang, COD lang, Valorant lang, lahat na ng game. Sige na, i-justify mo na, magaling ka na sa justification, okay lang. Pero hindi mo nakikita, pag nalulung ka dyan, sometimes kawasak ng pamilya mo. Wala ka na nga relasyon sa anak mo, hindi ka nakilala eh. Mas kilala mo na yung laro mo eh. Dahil sa maliit na kasalanan, hindi mo namamalayan, spiritual leprosy pala, nagnanam ka na sa mga voice of the Holy Spirit, sa pangungusap ni Lord, hindi ka na nagiging responsiveness, nagugulat ka, wasak na yung future mo. Imbis na sana graduate ka na, hanggang ngayon, wala. Imbis na sana maayos na ang pamilya mo, pero masyado mo na in-entertain ang kasalanan, lalo nang nawasak ang pamilya mo, kawawa pa, nadamay pati anak mo. Now, just a simple reminder from Ravi Zacharias, sin, it takes you where you don't want to go. It keeps you longer more than you want to stay. And last, it costs you more than you want to pay. So be very careful. Sabi mo sa katabi mo, be very careful mga kapatid. Minsan pinagsasabihan ka na, sabi ko nga minsan, nakakalungkot, yung nagsabi sa'yo, nagpaalala sa'yo, yung pa yung masama. Pinaalalahanan ka lang bandang uli sila pa yung masama. Masyado ko yung dyan. Pero kapatid, yung spiritual leprosy, pag hindi mo nabantayan, magugulat ka, dadaling ka niyan sa worst na hindi mo gugustuhin lugar. At pag i-stayin ka niyan sa bagay na hindi mo gugustuhin magstay pa. Ito yung pinakamasakit, and I pray in Jesus' name hindi mangyari sa anumang kapamilya ng JTG Church Global Manila na magbayad tayo more than we want to pay. Because of too much disobedience or what we call spiritual leprosy. Going back to Naaman, in verse 2, pakipindot, no? Sabi ng verse 2, now, a band of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel. Grabe, makikita talaga natin sa story ito yung grace ni Lord. Right? And she served Naaman's wife. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Israel or in Samaria, he would cure him of his leprosy. Kasi po, dahil nung panahon na yung uso rin yung sakupan. Kada lugar, pag nasakop ka, lahat ng mga babae doon, alipin na nila. So isang batang babae, definitely, may alam siya at alam niyang kayang magpagaling ng Diyos sa Israel, yung propeta. Sabi niya, alam mo boss, kung si Naaman, si General Naaman, madadala mo dun sa propeta namin sa Israel. Tiyak na pagagalingin siya. Grabe yung pananampalataya ng bata. No? Sa bata, it's not the issue of power but of presence. Kasi alam nung bata, makapangyarihan yung Diyos ng Israel. Ang kailangan lang, nandun yung presensya ni General Naaman para yung presensya ni Lord, hipuin siya. It's not the issue of availability but more so proximity. Minsan, hindi mo ma-experience sa kapangyarihan ni Lord kasi malayo ka sa presensya ni Lord. Because it's not the issue of power. Kaya ba talaga magpala ni Lord? Kaya ba talaga ni Lord baguhin ang pamilya ninyo? Kaya ba talaga ni Lord makaranas ka ng matinding mga pagpapala na hindi ka nawawala sa Kanya? Kaya. Kasabi ng babae, basta madala lang doon. Kasi alam ng babae, doon ang presensya ng Diyos gamit yung kanyang propeta. Question mga kapatid, are you still in the presence of God? Could it be sometimes we cannot experience God's power because we are out of His presence? Pero grabe itong babatang babaeng ito, di ba? Dalhin mo lang yan doon. Gagaling. Sumunod, in verse 4, Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Imagine, kasi po, dahil mayaman ito, sigurado na marami na po siyang sinubukan na pagpapagamot. Tama?
Dahil siguro kasi imagine, nung panahon po na yun, ang mga servant, hindi ka pa pwede magsalita sa master. Kasi nga servant ka lang eh. Pero dahil sa hopelessness ng situation ni Naaman, kumbaga, lahat na nung possible way siya ipagalingin, susundin niya. Minsan talaga, inaalaw ni Lord, mapunta ka sa hopeless situation eh. Matuto ka lang sumunod eh. Kasi minsan, ang kulit-kulit natin. Tama? So sabi dito, pumunta si Naaman doon sa kanyang master, sa hari. Sabi naman ng hari, by all means, go. Kung yan ang ipagpapagaling sa'yo, dahil highly regarded ka at sobrang bilib ako sa'yo, nililid mo yung ating nation sa mga gera, kailangan mo talagang gumaling. Kasi nga, marami pa tayong iko-conquer. Parang ganun yung senaryo. Kaya, the king of Aram replied, I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, with this letter, I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. Sabi nung bata, sa propeta, hindi sinabi sa king. Pero dahil alam nung king, yung proper channel na hindi ka rin basta-basta didirekta doon sa propeta, kundi bubusina ka rin mismo doon sa hari ng Israel, kaya doon siya nagpapunta. Now, tingnan niyo po yung ginawa. Ay, by the way, nung sinerge ko lang po, kung magkano yung 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, parang nasa around 12,000 British pounds or maybe around 1.5 to 2 million pesos. Kasi nga, ang mga to, walang pagkakakilala kay Lord. Sanay sila sa bribery. Alam niyo yun? Papagalingin ako, kailangan mag-o-offer ako. Parang minsan tayo, di ba? May ginawa kang mali, fasting muna, baka sakaling patawarin ako ni Lord. Gumawa ka ng kalokohan, ako, medyo palitan ko muna ito ng mga maraming mabubuting gawa, baka sakaling masuhulan ko ang Diyos. Hindi natin ginagawa yan, no? Sa ibang church lang yung gumagawa niyan. Tayo dito, mababait tayo. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka ganon. Minsan, di ba, dinadaan natin sa suhol si Lord. Ngayon, dumating na. Ito na, 2 Kings chapter 5, verse 7 to 8, as we continue in the story. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? Kasi nga po, sa Israel, pag may leprosy ka, automatic, papunta ka na sa kamatayan. Binibilang na lang yung araw mo. Kaya sa sobrang galit nitong Israel king, sabi niya, tinor niya yung robes, enraged na. Diyos ba ako? Kaya ko bang bumuhay ng patay? Kasi tinitingnan nila si Naaman na bilang isang patay. Hindi ko alam kung ilan na lang mga daliri ni Naaman, kung meron pa ba siyang ilong, may tenga pa ba siya, hindi naman sinabi. Pero definitely, sa leprosy niya, malala na. Kaya sabi nung hari, alam mo, ginagawa lang nitong king of Aram, parang tamang hinala. Gusto lang nito mag-away kami. See how he's trying to pick a quarrel with me? O, di ba? Kasi nga, bilang hari, pero alam nyo, isa sa mga nakita ko dito, doon sa young girl from Israel, ang pananampalataya niya, dalin mo lang doon, gagaling yan. Pero pagdating sa hari, and I'm sure itong haring na ito, mas marami na siyang nakitang pagkilos ng Diyos sa bansang Israel. Nakalimutan niya agad yung Diyos. Sometimes, kung sino pa yung nasa posisyon, sila na yung mga wala ng faith. Minsan, napanood ko lang po sa isang komentary ng isang big church kung papaanong sabi nung isang pastor yata doon na umalis, alam mo, nung mas na-level up yung aking position, parang nawala na yung pagiging born again namin. I don't know, siguro baka minsan sa sobrang familiar na tayo sa pagkilos ni Lord, bali wala na sa iyo minsan yung kagalingan, yung provision, lahat na lang iniisip mo, logic. Hindi na tayo namumuhay sa faith. Nakita niyo yung difference? Little girl, servant, dali mo lang doon, boss, gagaling yan. Yung hari, Diyos ba ako? Kaya ko bang bumuhay ng patay? Pero nakalimutan ng hari yung mga pagkilos ng Diyos sa bansang Israel. Buti na lang, may mga marites. Sabi mo sa katabi mo, hindi rin ikaw yon. Kasi sabi sa storya, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message, why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. Grabe yung confidence ni Elisha, di ba? Papuntay mo sa akin.
malalaman niya may propeta. Kasi yung hari, iniisip niya, gusto lang nito ng giyera eh. Kasi obviously, hindi kayang pagalingin ng hari yung si Naaman. Now, talking about the humility of Naaman naman, that's the hopelessness. Kasi lahat na ng sitwasyon, sinubukan, kaya yung single word mula sa servant na kung tutusin, outcast, hindi dapat pinapansin, pinaniwalaan ni Naaman at pumunta sa Israel. So humility naman. So Naaman went his horses and chariots and stopped at the door. Grabe po ito dahil pag ikaw pala ay isang commander nung panahon na yon, yung horse mo, yung kabayo mo, pinakamalaki, pinaka-bulky, at talagang ikaw yung hindi mauna-una, pero may convoy ka. Parang dito sa atin, di ba, pag ang mga senador lang, may mga convoy yan eh. Di ba, ang lakas nga ng loob mag-counterflow, kasi may wang-wang sila eh. Tapos ang lakas din managasa ng mga MMDA officer kasi nga EDSA busway yun, bawal dumaan. Pero dahil nga may mga posisyon, na-imagine niyo ba yung kwento? Pupunta doon, mga nakakabayo. Ang angas din ito ni Elijah. Grabe, sabi ko nga, grabe din angas itong ni Elijah. Pupuntahan siya ng isang big time with power, possession, prominence, at pogi. Pagdating doon, siguro nag-uusok-usok pa yung mga lupa kasi syempre puro kabayan, may chariot, may dala-dala silang pera. Pagdating doon, hindi nilabas. Di ba? Tayo nga dito, pagka sinabi lang minsan ni Daddy, pupunta dito si Vice Mayor Yul. Nakakanda umaga tayong pumunta dito eh. May pa-picture pa tayo eh. Naalala ko na nagpunta sa SM, Mami, anniversary. Paglabas, dami nagpa-picture eh. Wala namang pumasama. Pero, wala lang. Ibig ko sabihin, sa storya kasing ito, general, may kapangyarihan, pero hindi nilabas ni Elisha. Alam nyo, sabi niya Elisha's house. Pagdating doon, siguro nag-uusap-usap ka mga kapitbahay ni Elisha kasi simple lang yung bahay ni Elisha, tapos pupuntahan siya ng mga, parang talagang alam mong may sinasabi, ng ilang convoy yan, ilang kabayan yan, ilang chariots. Sabi ni Elisha lang nagpadala si Elisha ng messenger, si Gehazi. At sabi lang, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Yun lang. Nagdala ko ng pera, makapangyarihan ako, kakakausap ko lang doon sa hari mo, tapos sino ka bang propeta ka? Pagpunta ko, hindi mo ko lalabasin. Ano nangyari kay Naaman sa tingin niyo po? Nagalit, kasi yun yung sinabi nung sumunod na story. But Naaman went away angry and said, pakipindot, yon, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not the Abana and Parfar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Itong si Naaman, galit na galit. Una, hindi ka na nilabas. Tapos, pinaglulublog pa siya ng 7 beses sa Jordan River. At that time po, Jordan River, madumi na. Kaya sabi niya, hindi ba't mas malinis yung tubig namin sa Syria, yung ilog namin? Bakit di na lang ako dun? Bakit kailangan dito pa sa tubig ng Israel? Pero kasi dahil hindi naman po Jewish or Hudyo si Naaman, hindi niya alam yung mga historical miracle na nangyari sa ilog Jordan. Di ba po, napakaraming miracle. Isa sa pinakasikat na miracle dyan, nung nag-stop yung tubig over the flood, nung panahon nila Joshua, nung tumawid sila papunta ng Canaan. Tama? Naalala niyo po yung storya? Hindi aware si doon, hindi aware si Naaman. Kaya parang sa sobrang bad trip niya, pambira, mas malinis pa yung tubig namin doon sa ilog, sa Parpar at Abana. Bakit dito pa niya ako pagsusumingin? Tapos 7 beses. Sumunod, ito pa yung maganda. Nasa isip ko, lalabas siya rito, makikipag-usap siya sa akin, tatawag siya sa Diyos niya, i-wave na yung hands, siguro ililay hands para pagalingin ako. And sometimes we are like Naaman. We have this what we call preconceived ideas kung paano tayo tutugunin ng Diyos sa ating panalangin. Tama? Minsan, pagdating dun sa mga gusto natin, mas magaling pa tayo kay Lord kaysa kung paano niya tayo i-bless Kaya nga, di ba, ang words ng iba, sana wala naman po, pag tumama ako sa loto, sasaya na ako. Kaya iba sa atin hanggang ngayon naniniwala sa horoscope. Ano kayang kulay ng araw ngayon?
yun ang maisuot. Buenas to eh. Hanggang ngayon, may naniniwala pa rin sa atin sa feng shui. Wala na siguro, no? Kasi kung totoong swerte po yun, bakit binibenta? Di sana kanila na lang yun. Tama ba? Bakit? Meron kasi tayong preconceived ideas, katulad ni Naaman. Dapat, Lord, ganito mo ako i-bless. Kahit mali itong ginagawa ko, basta magtatights ako, bless mo ako dito, Lord. Kasi, para sa'yo naman to eh. Si Rodsel kasi, si Malupiton. Parang ganon, no? Minsan, para din tayo sinayin na dapat, parang si Lord, kailangan susunod sa atin. Parang ikaw mismo, may idea ka pa paano kayo i-bless si Lord. Pupunta ako ng ibang bansa, doon i-bless ako ni Lord. Kung wala si Lord doon, kapatid, hindi kayo i-bless ni Lord. Naalala ko yung lagi sinasabi ng ating senior pastor, yung pinaka nakakatakot na lugar, hindi sa Iran, hindi sa Iraq, hindi sa kung saan may gera, kung hindi doon sa lugar kung saan hindi ka pinapupunta ni Lord. Eh minsan, katulad tayo na Naaman, meron na tayong idea kung paano tayo i-bless. Lord, magtatrabaho ako ng maigi, mag-aaral ako para masabi sa pamilya kong, kita nyo, ako lang ang nakapagtapos. Eh ano ngayon? Kung hindi naman yan yung pinagagawa. But of course, sa mga kabataan, kailangan nyo po talaga magtapos. Napakahalaga niya. Kasi in the world that we are living in, kahit sabihin natin, di ba may sabihin, diskarte or diploma, kapatid, sa mundo, very unfair. Pag wala kang trabaho, wala kang tinapos, mas madalas, hindi ka mapopromote. Minsan ayaw kang tanggapin din eh. Kaya dapat din talaga mag-aral na maigi. Pero, hindi ang pundasyon mo, magtatapos ako, para ito yung trabaho ko, pupunta ako sa ganitong lugar, doon ako magpapakayaman, para pagbalik ko ng Pilipinas, ganito ako. Hindi, kasi dapat kailangan kung ano pa rin yung will ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga sabi ni Naaman, ang ganda po nitong quote na nakita ko, God, I don't understand what's going on. Maaring si Naaman, kaya siya bad trip at galit, ba't niya ako kailangan papuntahin doon sa river? Pero sabi nga, sometimes, we're not called to comprehend. We are called to surrender and trust God that God is in control. Because church, a God you can control is no God at all. Minsan kasi feeling natin sa Diyos, laging depende sa kung ano natin gustong gawin niya sa atin eh. Ginagawa natin si Lord minsan genie. Lord nagsimba ako, nag-tithes ako, ang bait-bait ko sa church, active ako. Dapat Lord, i-bless mo ako. Lord, nag-fasting pa ako. Tinalo ko si Brother Tonton, 4 na araw di kumain. Ako Lord, 40 days. Kaya dapat Lord, yung pangangailangan ko, isupply mo. No, mga kapatid. Katulad din Naaman, hindi tayo tinawag para maintindihan ng lahat ng bagay. Pero minsan, gusto lang ni Lord mag-surrender at magtiwala ka sa Kanya. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Now, buti na lang itong si Naaman may mga kasama. Kasi aalis na siya eh. Pero sabi ng mga kanyang alipin, Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you have not done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Kasi sabi ng mga kasama, Panginoon, kung yung pinagagawa ba sa'yo, pumatay ka, sumakop ka ng hari, hindi ba't gagawin mo yon? Pero ito naman, lulubog ka lang eh. Magsiswimming ka lang, ayaw mo pa, libre, walang entrance, lulubog ka lang 7 times, hindi mo pa gagawin? Alam nyo, parang revelation nito, napakaganda talaga sa church, may kasama ka. Kasi from the moment na ayaw mo na, may magpupush sa'yo, may magpapala sa'yo, hindi, sunod ka lang ng sunod kay Lord. Kaya po talagang binibigyan natin ng importansya sa church natin ang J group or Jesus group. Kasi totoo lang, marami sa atin dapat lang matagal ka nang wala sa church eh. Pero salamat, may kasama ka, may nagpapalakas sa'yo. Sa mga panahon gusto mo nang umayaw, may magre-remind sa'yo, bro, hindi mo maganda yung sitwasyon mo, tuloy lang, kapit lang. Alam niyo, because of that servant, kasi sanay silang manako, sabi niya, pag kung dakila yung pinagagawa sa'yo, gagawin mo. Pero ito simple lang. Pero kasi para kay Naaman, it doesn't make any sense. Bakit niya kailangan lumubog doon sa ilog Jordan na napakadumi? Question mga kapatid, are we still going to obey God even if His commands doesn't make any sense? Because sometimes, most of us, kailangan maunawaan ko muna, Lord, bago ko sumunod. Mayabang eh.
No? Ganyan yung nangyari kay Naaman dahil siya ay prominente, siya ay may kapangyarihan, may possession, at pogi siya, may yabang. Bakit di ako sinipot ng bad trip na yan Bastos yan Pero ganun pa man. No? Kita niyo po to, minsan kasi tayo, totoo, nauuna muna yung pagsuway at pagrereklamo kaysa sumunod. Kasi nga, iniisip natin, di ko trip yung inuutos niyan Kasi sino ba naman si Elisha, propeta. Pero dahil walang pagkakakilala si Lord, kaya minsan, di ba, kahit anong sabi ng pastor mo, ayaw mo makinig. Kasi nga, doesn't make any sense Kailangan maunawa ko muna lahat. Daddy, Mami, bago niyo utusan, bago sa mga dapat, ba't niyo ba pinakikilaman buhay ko? Buhay ko nga to. Ba't ang huli, galit ka pa sa mga pastor Para naman sa iyo yung sinasabi. Again, are we still going to obey God even if His commands doesn't make any sense? Salamat na lang, sumunod itong si Naaman. In verse 14a, sabi nito, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him. Church, grabe yung gravity ng senaryong ito kasi ulitin natin, makapangyarihan, kumbaga may pride siya, hindi mo siya basta-basta mapapasunod, pero grabe yung ginawa nitong ni Naaman. So powerful word na he went down and dipped. Nagkaroon ng absolute surrender si Naaman. Mga kapatid, pwede po ba this afternoon, alisin na natin yung yabang natin sa sarili natin. Kasi totoo lang, wala ka naman kayang may pagmalaki kay Lord Ano pagmamalaki natin? Talino natin. Galing sa Diyos. Actually, yung katalinuhan ng tao, kamangmangan lang sa Diyos. Ano pagmamalaki natin? Itsura mo. Wala naman tayo lahat itsura. Ay, meron naman, sorry. Katakot-takot kang ang ginawa ng Diyos Tingnan mo yung katabi mo, di ba katakot-takot yan? Di ba? Pero ganun pa man, Naaman left all the pride he had and just dipped. Ito pa malupit, hindi lang isang beses. Bakit kaya 7? Hindi ko rin alam. Siguro God's number talaga, 7. Imagine, wala pa. 6 pa rin yung kamay ko. Wow! Humawak ay wala nga pala akong ilong. So gano'n na lang. Pag wala pa rin. 6 na. Ito na. Katinat. Ano ba yan? Sabi ko na putik Alam niyo, di ba, minsan ganyan tayong Kristiyano. The more na matagal at hindi natin nakikita agad yung pagkilos ni Lord, minsan nagdududa ka na rin sa pananampalataya natin. Pero nawa, maging katulad tayo ni Naaman, dislubog lang sa presensya ni Lord, sunod lang, kahit hindi naunawaan, and then, boom! Sa 7, ginigising ko lang, may mga nakapikit na ako nakikita Dumating yung healing ni Naaman. Palakpakan naman natin sa Lord. Pakipindot, tingnan niyo yung galing And his flesh was restored and became clean like that of a young boy, more than what he thinks or asks and beyond his expectation. Iniisip niya, pagalingin lang siya, pero ito, ginawa ulit siyang bata. Grabe yung skin. You know, naalala ko yung sinabi ng Bible, yung kasalanan natin, kahit gaano kadumi, pag dumating ang grace ni Lord, it can turn as white as snow. Grabe si Lord. That signifies yung pagkilos ng Diyos, hindi nakabase kung sino tayo. Ang mahalaga, sumunod at pagpapakumbaba. Ayan. Beyond expectation. Inihiling lang niya, pagalingin siya, pero hindi lang siya basta pinagaling. Tinuruan siyang maging humble at pinagaling ng parang isang bata. As we continue the story sa ating pong pagtatapos, then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, now I know that there is no God in all the world except in Israel. Because of that beyond expectation, more than he thinks or as na nangyaring encounter sa Diyos, nakakilala ngayon siya sa Diyos. Grabe, di ba? At sabi niya rito, so please, accept a gift from your servant. Hindi niyo yata nagigets mga kapatid Kanina ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ngayon, servant na lang siya ni Elisha. Kasi the moment na na-encounter mo ang kapangyarihan ng Diyos, there's no more pride. There's no more kayabangan. All you have to do is just submit to God. Lord, I am humble sapagkat grabe kitang naranasan. Alam mo minsan bakit hanggang ngayon mayabang ka?
hindi ka pa totoong naboborn again. Sabi ni Pastor Herbie, naalala ko ang ganda nun, marami sa atin, hindi dito, sa ibang church. Baka magalit na kayo masyado sa akin eh. Sa ibang church, puro behavioral modification lang nangyayari. Dahil nabago yung mga kasama mo, unti-unting konting nawala yung pagbibisyo mo, pero in a snap, ang bilis mong bumalik. Kaya di ba, napansin niyo, lagi sinasabi natin, ilang beses ka na nasling, ilang beses ka umiyak, ba't ganun pa rin buhay mo? Kulang ng totoong enkwentro sa Diyos. Behavioral modification lang. Kasi totoo lang, may mga tumalikod sa bisyo, sa alak, sa sigarilyo, sa shabu, nang hindi nakakakilala kay Lord eh. Wala lang, dumating lang sa kanila yung maturity. Pero any moment, pwede silang bumalik. Pero alam niyo po, pag nakatotoong na-encounter mo ang Diyos, hindi ka na babalik pa sa dati mong buhay. Hindi na ministry ang pundasyon ng iyong paglilingkod. Hindi na dahil may ginagawa ka sa church, kaya ka lang aaten. Kung hindi, whatever happens, Lord, sold out na ako sa'yo. Grabe to, servant na lang. The prophet answered, as surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. That's a picture of grace. Kasi ang grace, wala kang ginawa, kusa mo lang na-receive. Unmerited favor from God. Kasi si Naaman, nasanay siya na babayaran ng lahat, susuhulan ng lahat. Pero ito, sabi ni Elijah, hindi kita tanggapin yan. And even though Naaman urged him, he refused para pagpapakita na ang kaligtasan galing sa Diyos, hindi mo kayang bayaran. Kahit gaano ka pa maging mabuti dito sa mundong ito, pag wala kang pagkakakilala sa Diyos, it's all going to fail. Kasi ang mahalaga, forgiveness. Kasi sabi ko nga po madalas, good people don't go to heaven. Forgiven people will go to heaven. Kasi kailangan ma-receive mo yung grace ng sinasabi ng Diyos. Hindi lang basta na born again si Naaman. Ito pang isang magandang nangyari sa encounter niya. In verse 17. If you will not, kasi ayaw tanggapin ni Elijah talaga yung alok eh. Diyan pumasok si Gehazi, greedy. No? Sabi niya, please, let your servant be given as much earth as a pair of mules can carry. Humingi na po siya ng lupa galing sa Israel. Para saan daw? Sabi niya, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord. Hindi niya na naman naunawa, mga kapatid. Kanina, sabi niya kay Elisha, kala ko paglalabas ka, meet mo ako, sasabihin mo lang doon sa Diyos mo, pagalingin ako. Ngayon, yung Diyos ni Elisha, ang tawag na rin niya, Lord. Grabe, di ba? Bakit? Nagkaroon ng encounter. At ang sabi niya, when my master entered his temples, sabi niya, ito pala, but may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master entered the temples of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I have to bow down there also. But when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Bakit? Sabi niya, oo, naglilingkod ako dun sa hari ko sa Aram. Kaya lang, pumupunta yun sa Diyos-Diyosang si Rimmon, sa templo ni Rimmon, or maybe Baal, pero lulukod man ako, pero may dala-dala akong lupa. At yung lupa mula sa Israel, maybe siguro, i-sprinkle niya para bago siya lumuhod, ang nasa puso na niya, Diyos ng Israel. Amen? What does it mean? We may be in the marketplace. We may be working or having a business with a lot of people na walang pagkakakilala kay Lord, pero hindi ka na ngayon magko-compromise. Lahat sila nag-girlfriend, boyfriend, dahil ikaw naka-encounter kay Lord. No, I'm gonna wait for the timing of God. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako mamadaling kunin yung anumang meron akong kayang ibigay. Magkita tayo sa altar ng Diyos. Kaya yung mga jologs dyan na lalaki ha, kunwari ka pang pakit-cute, sabi nga, kung totoong mahal mo yan, handa mong ipaglaban. Kasi totoong love, pinagmamalaki. Pero yung pasikreto kayo, lalabas kayo, pasikret. Kakalungkot nga yung iba, talagang alam mong walang pagkaka-encounter sa Diyos. Proud pang pinopost yung kanilang kasalanan. Spiritual leprosy. Hindi na nila nararamdaman yung bigat ng kanilang ginagawa. Pero grabe ito si Naaman, sabi niya, Panginoon, Elisha, pag-pray mo naman ako, just in case isama ulit ako nung hari ko doon sa templo ng Diyos-Diyosan. No choice ako kasi humahawak siya sa akin. So obligado rin ako yumukod. Pero maalala mo na hindi na ako maglilingkod sa ibang Diyos kung hindi sa Diyos lang ng Israel. Now, as I end, question mga kapatid, in the world where compromising integrity, immorality, and other sinful behaviors are so prevalent, will we bow down to these idols? Or will we, like Naaman who encountered God,
refused to bow down. In the world na okay lang ang magsinungaling, okay lang ang manlamang, okay lang ang magnakaw, okay lang ang pumasok sa premarital sex kahit hindi kasal, gagayahin ko ba yon? O ipaglalaban ko yung encounter ko sa Diyos sapagkat born again na ako, hindi na ako magko-compromise ng aking integrity. Grabe si Naaman. So there you have it as we continue to learn the story of Naaman's story. His hopelessness, his humility, and his healing. At alam niyo po, Ephesians 3:20, maybe kailangan lang natin gaya yung attitude ni Naaman so we can experience now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Grabe yung nangyari kay Naaman. Higit sa kanyang inaasahan yung kagalingan kayang binigay sa kanya ng Diyos. Akala niya, healing lang ang punta niya, ang na-receive niya, heaven. Kasi nakaranas siya ng totoong encounter sa Diyos. At alam niyo po, like what I've said, bakit ko siya sinare sa inyo? Kasi nakita kong grabing ironic yung kanyang storya. Kasi even Jesus Christ, 100 of years past, isa siya sa naalala ni Jesus. In Luke chapter 4, verse 27, sabi ni Jesus, and many in Israel had leprosy in the time of the prophet Elisha. But the only one healed was Naaman, a Syrian. Hindi pa Israel yung pinagaling. Sinong pinagaling? Assyrian. Bakit kaya? Kasi grabe yung kanyang absolute surrender sa Diyos. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. I don't know about you. Maybe this time, if we want to encounter beyond expectation more than we think or we ask, let us acknowledge our spiritual leprosy. Ano yung kasalanan kailangan mo nang i-totally surrender kay Lord? And after that, kapatid, let's embrace absolute humility. Tama na yung wala ka na nga may pagyabang, yabang pa natin eh. May mga taong ganyan, sablay-sablay na nga yung ginagawa, kala mo kung sino pa. Pag pinalo up mo, kala mo rin kung sino. Sumunod, absolute surrender. Whatever it is, mga kapatid, bigyan mo na sa Diyos. Alam ko, maraming bagay nangyayari sa atin, hindi natin maunawaan. But all the things that we can do, surrender to God. Because if we surrender to God, then we can experience God's power. Let's all stand in our feet. Beyond expectation, more than we think or we ask. As we bow down our heads and as we close our eyes, pwede po ba time to be honest with your status with Christ? Habang nakayuko ka at nakapikit, huwag ka na tumingin sa kanan at kaliwa mo. Tingnan mo yung sarili mo, kapatid. Kamusta yung ating estado ngayon sa Diyos? Do we have this, what we call spiritual leprosy, na numb ka na? Hindi ka na sensitibo sa pagkilos ng Diyos. Hindi mo na naririnig kung ano talaga ang tinig ng Diyos sa'yo because the sin, masyado nang kinain yung puso mo, naging matigas ng ating puso. I don't know your situation, but if that's you, just embrace humility. Lord, I have this sin. Kailangan ko pong palayain mo ko dito, Panginoon. No more excuses, no more ifs, no more buts, no more justification on what I did. I will just embrace my humility. Lord, patawad po. Patawad, Lord, kung pabago-bago ang aking isip. Patawad, Lord, kung ang bilis ko manghina. Patawad, Lord, kung hanggang ngayon napaka-immature ko. Ako lagi ang kailangang abutin, imbis na ako na dapat ang umaabot. Patawad, Lord, kung meron ako laging sarili kong kagustuhan at doon na lang kita pinipilit sa gusto kong mangyari at hindi na talaga yung will mo, I will just surrender it all to you. Especially marami po sa atin bilang parents, I know there's a lot of things that we cannot understand what the future holds. Paano na yung mga kinabukasan natin? Paano na yung negosyo natin? Paano ang ating pamilya? But we are not called to comprehend everything, but just to simply surrender everything and trust that God is in control. And if we have that, then we can experience God's power. Just you humble ourselves. Just acknowledge our spiritual leprosy. Just surrender everything to God so we can experience His power. Hallelujah. Come on, just continue to talk to the Lord this afternoon.